Maikling kwento tungkol sa ang sapatero at ang mga duwende. May isang sapatero na ubod ng hirap at may materyales lang para sa isang pares ng sapatos. Isang gabi, ginupit na niya at inihanda ang mga materyales para gawin sa umaga ang sapatos. Anong laking gulat niya nang magisnan niya kinaumagahan na yari na ang mga sapatos at kay husay ng pagkakagawa. Madaling na ipagbili niya ang sapatos at nakabili siya ng materyales para sa 2 pares. Inihanda na uli ang mga gagamitin para sa kinabukasan. Pagising niya sa umaga, nakita uli na yari na ang 2 pares ng sapatos. Naipagbili niyang madali ang mga sapatos at bumili naman siya uli ng mga gamit para sa 4 na pares. Inihanda niya ulit ito sa mesa para makagawa sa umaga. Ganoon na naman ang nangyari na tila may tumutulong sa kanya sa paggawa ng mga sapatos. Kinalaunan, sa tulong ng mahiwagang mga sapaterong panggabi, gumaling ang buhay ng sapatero. Sino kaya ang mabait na tumutulong sa akin? Tanong niya sa asawa. Sino nga kaya? Gusto mo huwag tayong matulog mamaya at tingnan natin kung sino nga siya? Alok ng babae. Ganoon nga ang ginawa ng mag-asawa kinagabihan. Nagkubli sila sa likod ng makapal na kurtina para makita kung ano nga ang nangyari sa gabi. Nang tumugtog ang 12:00, biglang pumasok sa bintana ang 2 kalbong duwende. Tuloy-tuloy ito sa mesa at sinimulan agad ang pagtatrabaho. Pakanta-kanta pa at pasayaw-sayaw pa na parang tuwang-tuwa sila sa paggawa. Madali nilang natapos ang mga sapatos at mabilis din silang tumalon sa bintana. "Mga duwende pala," sabi ng babae. "Kay babait nila, no?" "Oo nga. Paano kaya natin sila pasasalamatan? Ayaw yata nilang magpakita sa tao. Hayaan mo, itatahi ko sila ng mga pantalon at baro at iiwan na lang natin sa mesa sa gabi." 2 pares na maliliit na pantalon at 2 pang-itaas ang tinahi ng babae para sa mga matutulunging duwende. Ipinatong nila ito sa mesa kinagabihan at nangubli uli sila sa likod ng kurtina. Tuwang-tuwa ang maliliit na sapatero nang makita ang mga damit dahil nahulaan nila para sa kanila iyon. Isinuot nila ang mga ito at sumasayaw-sayaw sa galak. Pagkatapos nilang magawa ang mga sapatos na handang gawin, mabilis silang tumalon sa bintana na suot ang mga bagong damit. Buhat noon, hindi na bumalik ang 2 duwende, ngunit nagpatuloy naman ang swerte sa buhay ng mag-asawa na marunong gumanti sa utang na loob. Mga aral na makukuha natin sa kwentong ito ay: una, pagpapahalaga sa tulong ng iba. Ang kwento ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtanggap at pagpapahalaga sa tulong na ibinibigay ng ibang tao o nilalang, kahit hindi natin sila kilala o nakikita. Pangalawa, pagbibigay pugay sa kabutihan. Sa halip na gamitin ang kagandahang loob ng mga duwende para sa kanilang sariling kapakanan lamang, pinasalamatan ng mag-asawa ang mga duwende sa pamamagitan ng paggawa ng damit para sa kanila. Ito ay nagpapakita sa pagkilala at pagbibigay pugay sa kabutihan na ipinapakita ng iba. Pangatlo, marunong gumanti sa utang na loob. Ang kwento ay nagtuturo sa atin na maging marunong tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumutulong sa atin at gawin ang makakaya nating mabigyan sila ng kasiyahan o gantimpala bilang pasasalamat. Pang-apat, pagsisikap at tiyaga. Bagaman natulungan ng mga duwende ang mga sapatero, hindi pa rin mawala ang kanyang pagsisikap at tiyaga sa paggawa ng sapatos. Ipinakita ng kwento na ang pagsisikap at tiyaga ay mahalaga upang maabot ang tagumpay. At panghuli, kabutihang loob at pagtulong sa kapwa. Ang kwento ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng pagtulong sa ibang tao nang walang hinihintay na kapalit. Ang mga duwende ay tumulong sa sapatero nang hindi humihingi ng anumang gantimpala na nagdulot ng positibong epekto sa buhay ng mag-asawa.